Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ang ulo. Ang salita ng Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa talagang kaligayahan po sa atin ay yung pagsunod, no? Sana dumating yung panahon na kapag sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, ito po talaga ay masaya,
sa ating kalooban, tapos buong puso, yung talagang binibigay po natin ang sarili natin sa Diyos, no, sa kanyang kondisyon, no, kasi merong dalawang uri ng paglilingkod yung paglilingkod na gusto natin siyang paglingkuran batay sa gusto natin, pero meron namang isang uri ng paglilingkod sa Panginoon batay sa nais ng Panginoon. Kaya minsan kahit na ayaw nating gawin, pero pumapasok sa ating isip at puso at sa ating panalangin na kailangan talaga nating gawin, yun po ang ating gagawin. Ngayon, sa pagsunod po sa kalooban ng Diyos, pinagninilayan po natin yung iba't ibang uri rin ng batas, no? Na ating sinusunod. Kasi napakaganda nitong ebanghelyo natin ngayon. Yung sa pagsunod, na ang gamit ng kwento ay ginamit ni Jesus yung kwento ng isang lalaki na patay yung kamay. Tapos tinanong niya sa mga Pariseo kung nararapat ba na, kasi tinitignan ng mga Pariseo kung meron silang maihahain sa kanya na kaso, no? Dahil siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Maganda po yung sumusunod tayo sa utos. Maganda kung merong batas. Pero meron pang tila may mas mataas, no, sa mga batas na ito na sinasabi ng Panginoon sa atin na mas kailangan nating sundin. Halimbawa, mas mahalaga yung kapakanan ng tao, yung ikabubuti ng tao. Pero meron ding isa, mas mahalaga rin na mas sundin natin yung kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa atin. Kaya sa aking pagninilay ng lahat ng ito, pumapasok yung moralidad at saka yung ethics. Kasi kung hindi, masyado tayo nagiging stricto, no, sa ating pagsunod, kahit na hindi na naayon o kaya masakit na sa tao, ang nangyayari ay nagiging pharisaical po tayo. Yun yung tinatawag na yun. Yung sa sobrang pagsunod na nawawala na yung konsiderasyon natin doon sa tao at yung ating pagdarasal na sana mas matupad natin yung kalooban ng Diyos. Kaya tingnan natin, no, meron mga batas naman na ibinigay sa atin. No, halimbawa, merong human law, no? Itong human law na ito, mga batas na ginawa ng tao, pagsunod na ganyan sa konstitusyon, maganda rin po yun kasi nakakadulot ito ng pagsasaayos ng komunidad. Pero ang human law ay mas batay pa sa isang mas mataas na batas. Ito yung natural law, no? Ang natural law naman yung natura o kaya mga kalikasan. Sumusunod dito sa batas, no? Halimbawa, yung kaayusan ng mundo, mga hayop, mga pananim, no? Ito rin ay sumusunod sa utos. At meron pang isa na palagay ko ay pinakamataas na sinasabi natin ay divine law. Ito na ang Diyos na namumuno sa ating lahat na kapag sinunod natin siya, mas magiging maayos yung ating sariling buhay at na isaalang-alang din natin ikabubuti ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, talagang mas pansinin natin yung batas na nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Lalo na kung itong batas na ito ay may kasamang pag-ibig o kaya caring concern o kaya consideration para sa ikabubuti ng kapwa, at mas maganda rin isipin din yung kabubuti ng lahat, yung common good, isinasaalang-alang lahat yon. Pero napakaganda na dapat ang orientasyon natin ay kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, at syempre kung ano ang nanggagaling sa Panginoon. Yon ang ating susundin. At hindi basta na lamang parang malastriktong pagsunod, no, sa batas kahit hindi na ito makatao o hindi na ito makadiyos. Masundin natin ang Panginoon at ang ikabubuti ng ating kapwa. Magdasal po tayo. O Diyos, maraming salamat sa batas na ibinibigay niyo po sa amin. At lalo na yung batas ng inyong pag-ibig na nagbibigay kaayusan sa amin at sa aming daigdig. Tulungan niyo po kami lahat na tumalima sa batas na ibinibigay niyo sa amin, na siya nakapagliligtas sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay.
At Panginoon, ang aming tunay na dalangin, tulungan niyo po kami sa bawat araw ng aming buhay, kami tumutupad sa inyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon.